Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Nakakatuwa lang yung mga ibon, ano? Yan, siguro yung iba sa inyo, alam niyo na kung bakit nandito ako, no? Dito, to. Natatandaan niyo ba? Doon sa mga regular viewers natin, yung matatagal na natin viewers, ano? Andito ako ngayon mga kainags sa Cumberland. Yan. Kung saan, nung tayo contract worker pa, hindi pa natin kasama yung family natin, ano? Madalas tayong tumambay dito kasi nagbo-board pa ako dati dyan, malayo. Yan, napasensya na kayo, no? Baka sabihin nyo, madalas akong pupunta rito. Medyo ano tayo ngayon, medyo sentiments tayo ng konti ngayon mga kainags. Ayan, nakita nyo? Ganda, no? Pag nagkulay green na to, mas maganda mga kainags, mas colorful na. So kung napapansin nyo yung snow dito, ayan, natutunaw-tunaw na, oh. Yan. So ito yung parang hotdog, oh. Yung tinatawag nilang buntot ng pusa. Yan. Yan kasi may mga napapanood na naman ako ngayon mga kainags na about sa mga temporary foreign contract worker na naghihigpitan na naman ng sinturon sa pagtanggap ng mga foreign contract worker or temporary foreign contract worker dito sa Canada. Hindi lang dito sa Canada, no, pati sa Australia, sa yung New Zealand. Yan, shoutout sa mga New Zealander, no, ng mga subscribers natin, tsaka sa Australia. Mga subscribers natin, shoutout sa inyo lahat. Yan, pati dito sa Canada, nagkakaroon na rin ng limitation sa pagtanggap ng temporary foreign contract worker. Yan, medyo nakakalungkot lang kasi nakaka-relay ako, no, nakakasunod ako sa kalungkutan ng mga kababayan natin na temporary foreign contract worker o yung nangangarap na pumunta sa mga nasabing bansa, ano, mga kainags. Kasi syempre, alam niyo naman, ang galing din tayo dyan, kaya nararamdaman natin yung mga nararamdaman ng kapwa natin temporary foreign contract worker. Yan, kaya nung nakapanood ako kagabi, sabi ko, nako, alam ko yung nararamdaman nila pag nakakarinig sila ng mga ganitong klaseng balita na halimbawa yung pupunta ng mga Canada na bilang temporary foreign contract worker, limitado na yung pagtanggap ng mga temporary foreign contract worker. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. So alam ko yon. Medyo nakakakaba, nakakalungkot, nakaka-depress, yan. Kasi nung araw, di ba, nabanggit ko nga, mga previous vlogs natin, sabi ko nga sa vlog natin, tuwing merong nagbabago, changes sa sa mga rules, sa mga batas ng temporary foreign contract worker dito sa Canada, nanginginig kami sa takot, nadidepress kami, nalulungkot kami. Siyempre mga kainags, anytime pwede kang umuwi ng Pilipinas, di ba? Kaya nga tayo pumunta ng Canada kasi nga siyempre yung buhay natin, hindi naman lahat, kasi may kaya din naman sa Pilipinas na pumupunta ng Canada. Pero siyempre ang pinag-uusapan natin is yung mga katulad ko na walang-wala talaga nung nasa Pilipinas ako, no? Walang-wala talaga, as in wala. Ang alas ko na lang nun ay ang makapunta nga ng Canada. Yun na lang ang alas ko talaga. Yun ang pinag-uusapan natin. Doon sa mga kagaya kong katulad ng gano'n ng sitwasyon, siyempre mga kainags, ang hirap, no? Pagka meron ka na rin, hindi ka pa permanent residence dito sa Canada, tapos or sa Australia or sa New Zealand, pagka hindi ka pa permanent residence, tapos magkakatanggap ka ng ganyang klaseng balita, di ba? Parang, oh my God, nakakalungkot talaga mga kainags, nakakalungkot talaga, nakaka-depress. Kaya kita ko na naman yung upuan ko mga kainags, yan, doon sa mga hindi nakakaalam, yan yung upuan ko dati nung ako'y temporary foreign contract worker, nalulungkot. Tapos pag nalulungkot, yung nadidepress, kasi nga hindi ako makapag-apply ng permanent residence, nahirapan ako. Yan, ito hanggang ngayon nandito pa rin siya. Start 2011, year 2011, 2012, yan, 2013, nandito ako lagi nakaupo. Yan, yun lang. Grabe. Parang bumabalik lang yung alaala pag muli ako umupo rito mga kainags. Muling bumabalik ang mga alaala ng nakalipas. Parang kailan lang. Suot muna ako ng salamin mga kainags kasi nasisilaw yung mata ko sa sa araw. Yan. Parang kailan lang, grabe. Senti, pasensya na kayo mga kainags, Ayan lang kasi Actually, nakapanood nga ako ng mga vlogs kagabi
about sa mga changes. Maraming changes mga kainags, ano? Kaya nga advice ko lagi doon sa mga kababayan natin ng temporary foreign contract worker. Kung kayo po ay eligible nang mag-apply ng permanent residence, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Apply na, kuha na kayo ng IELTS or CELPIP. Don't waste time. Naku, dahil ang dami kong mga kakilala, kaibigan na ganyan po ang nangyari. Sila po ay qualified na sa pag-a-apply ng permanent residence dito sa Canada. Hindi nila ginawa, hindi agad nila ginrab, hindi agad sila nag-asikaso, hindi agad sila kumuha ng IELTS. Yan, pag bumagsak ka sa IELTS, kuha uli. Pag bumagsak ka uli sa IELTS, kuha ka ng CELPIP. Pag bumagsak ka uli sa CELPIP, kuha lang ng kuha. May papasa mo rin yan. Basta gusto mo talagang gawin, may papasa mo rin yan. Nandun talaga yung failure, yung stress, yung depression pagka hindi mo naipasa yung IELTS, yung CELPIP. Pero pero ano yan, walang limitation sa pagkuha ng CELPIP tsaka ng IELTS. Halimbawa, bumagsak ka ngayon, pa-schedule ka uli. Pag bumagsak ka uli, pa-schedule ka uli. Yan, hindi yan katulad ng iba na pagka bumagsak ka ngayon, maghihintay ka pa ng 1 taon bago ka uli makakuha ng IELTS. Hindi ganyan yan. Kaya hanggat may pagkakataon sa mga kababayan ko na temporary foreign contract worker kung saan man kayong bansa, applyan nyo na. Applyan nyo na, huwag nyo sayangin. Kasi may mga kakilala nga ako dito, sabi ko sa inyo, mga eligible na sila sa pag-a-apply ng permanent residence. Sinayang nila, no? Ako naman, nung time na yon, sabi ko, sana sa akin na lang yung position mo. Kasi meron na akong meron na akong IELTS, mga kainags, may IELTS. Napasado na ako sa IELTS noon eh. Na-expired nga yung IELTS ko. Pero bago ma-expired yung IELTS ko, kumuha uli ako ng CELPIP. Naipasa ko rin. Yun, hanggang sa nagkaroon nga ng nominee yourself, na-nominee ko yung sarili ko, wala na akong problema sa CELPIP kasi nga meron na tayo, no? Sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag, di ba? Maagap. Naagapan kaagad natin bago tayo napauwi sa Pilipinas. So yun na nga, yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, mga nababalitaan ko kababayan natin na qualified na sa pag-apply ng permanent residence na hindi nila ginrab kaagad, hindi na agad nila inasikaso. Ayun ang nangyari mga kainags. Nung time na lumabas yung 4 years nga na dapat ay ma-permanent residence ka na sa Canada, no? Sa loob ng 4 na taon, doon pa lang sila nag-asikaso, doon pa lang sila nagtaranta. Kumuha ng CELPIP, wala na, huli na, no? Late na kasi may mga kailangan pa silang asikasuhin na dapat nilang kunin mga documents na hindi na naasikaso. Wala na mga kainags. Napauwi sila 2015. Maraming nalungkot, maraming na-depress, maraming umiyak. May nakasabay pa nga ako sa aeroplano, sabi ko nga sa inyo, umiiyak talaga. Kasi syempre, ganda na ng buhay niya sa Canada, di ba? Dito na lahat, yung mga hindi nabibili sa Pilipinas, yung hindi niya nagagawa sa Pilipinas. Ako honestly, sabi ko nga sa inyo, yung hindi ko nagagawa at hindi ko nakakain, hindi ko nabibili sa Pilipinas, na hindi ko talagang kayang bilhin, puro pangarap ko lang. Dito yung mga pangarap na yun, mga kainags, sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa pagmamayabang, mga kainags, natupad ko na. Nakain ko na lahat ng gustong kainin. Nainom ko na lahat ng alak na gusto kong inumin, na alak na stateside na hindi ko magawa sa Pilipinas. Yan, sabi ko nga sa inyo, wala akong sasakyan sa Pilipinas. Yan, kahit na second hand lang yung sasakyan natin, pinagmamalaki ko naman, at least wala tayong iniisip na babayarin. Yan, importante mga kainags alam mo yun, yung pangarap mo sa buhay, nandyan na lang yun nandyan na yun, di ba? Yung pangarap mo sa buhay, abot kamay mo na di ba? Abot kamay mo na. Abutin mo na. Sayang naman kung pakakawalan mo pa. Advice lang yun mga kainags, advice lang yun. Kasi nga, ayoko na uli sana mangyari sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada, na mapapauwi kayo ng Pilipinas na walang nangyari. Kaya nga kami nandito, influencer, para i-share sa inyo yung mga experience namin. Ako, lalo na especially ako. Sabi ko nga sa inyo, inggit na inggit ako dun sa mga qualified na sa pag-a-apply ng permanent residence, mga kainags, na hindi pa nila inaasikaso. Pinapabanjing-banjing pa, sabi ko. Kung sa akin yan, sigurado, nag-apply na ako ng permanent residence. Yun, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, doon sa mga hindi nakakaalam, palipat-lipat ako ng kumpanya kasi nga naghahabol ako ng pagkakataon na makapag-apply ng permanent residence at hanggang sa awa naman ng Panginoon, sa taas, no? Nabigyan tayo ng magandang pagkakataon. Kaya ngayon, kung napapansin nyo, ito, nagpapasarap na lang tayo sa buhay. Parang nagkaroon ako ng konting yabang doon. Hindi kasi mga kainags, kasi syempre, yung dream natin sa buhay natin,
naabot ko na eh. Kumbaga ako, iba-iba naman tayo ng dreams sa buhay. No? Sa akin kasi yung dreams ko, yung ultimate goal ko sa buhay, na naabot ko na. Naabot ko na. So, siyempre, sa inyo, iba-iba naman tayo ng dreams. Sabi ko nga sa inyo. Ako, ito lang, maging citizen na ng Canada. Anytime na gusto kong pumunta ng Pilipinas, uuwi ako. Anytime na gusto kong magstay sa Pilipinas, ng ilang taon, pwede. Ngayon, pagka siguro nagsawa na ako sa Pilipinas, pwede akong bumalik ng Canada, mga kainis, anytime. Anytime, kasi nga Canadian citizen na tayo. Yan, kumbaga, no worries na, awa ng Panginoon, about sa sitwasyon natin sa buhay, no, status ka sa Canada. So, pasensya na kayo mga kainis, baka ang dating ko sa inyo mayabang, ano, pero sinishare ko nga lang, sabi ko nga sa inyo, hanggat may pagkakataon pa, mga kababayan natin temporary foreign contract worker dito sa Canada, applyan nyo na kaagad kung eligible kayong mag-apply. Or kung hindi pa kayo eligible mag-apply, asikasuhin nyo kaagad. Mas maganda yung maaga. At saka isa pa, pamahal ng pamahal ang fees sa immigration, mga kainags. Ano? Palaki ng palaki ang babayaran. At saka baka sa susunod, pahigpit ng pahigpit ang pag-a-apply ng permanent residence. Kaya sabi ko nga sa inyo, dati kasi, nung time namin, dumating ako sa Canada 2008, nung time namin, wala pang bayad yung labor market opinion or tinatawag na LMO. Kasi ngayon, LAMIA na, di ba? Wala pang bayad yun. Libre. Kahit saan ka magpalipat-lipat na kumpanya, as long as may magbibigay sa'yo ng temporary ng LMO, pwede, mga kainags. Ano? Napakadali kung ikukumpara natin ngayon. Ngayon kasi sabi nga, 'di ba? Ang mahal na ng binabayaran ng LMO ngayon. 10,000 to 20,000 Canadian dollars para lang magkaroon ka ng LMO. Oh my goodness. Laking pera noon, mga kainags, ano? Ginawa ng business. Ganun talaga. It is what it is. Kabayang buntis, 'di ba, mga kainags? Ganun talaga eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo nang patagalin habang maaga pa. Muling ibalik ang tamis ng alaala, mga luha at saya ng nakaraan. Okay na sana eh, no? Seryoso na sana eh. Kumanta pa yung gunggong eh, no? Gunggong na kalbo. Ang hira naman. Ay, nako, Panginoon. Tingnan nyo naman, mga kainags, ano? Ngayon, magsasampung taon na yun, mga kainags, yung 2015, yung mga napauwi na yung mga kakilala ko. Mga kababayan natin na hindi nakapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. Magsasampung taon na yun sa 2025, year 2025. May yun eh, May. Nakakalungkot lang kasi alam nyo, mga kainags, ano? May mga nababalitaan nga ako na nandito na sa Canada. May mga sasakyan na sila, contract worker, nakakain na nila yung gusto nilang kainin. Maganda na yung buhay nila, sa totoo lang talaga. Maganda na yung buhay nila dito sa Canada. Kaya lang, nung napauwi na sila sa Pilipinas, may mga nababalitaan ako na parang, syempre, yung mga naranasan nilang magandang buhay dito sa Canada, hindi na uli nila maranasan sa Pilipinas. Kaya ngayon yung sinasabi natin na opportunity knocks once, di ba? Once na dumating na yung opportunity, samantalahin nyo na. Huwag nyo nang pakawalan, gumawa na kayo ng paraan, mga kainags. No? Kasi mahirap eh, di ba? Kaya ako naman, mga kainags, hindi naman sa pagmamayabang. No? Siyempre, yun nga, nabanggit ko sa inyo, gusto ko magbakasyon ng ibang bansa. Yan, katulad ng Australia. Yan, kasi ang Australia, parang ano yan eh, Canadian, ano yan, no? Sister ka ng Canadian, no? Kasi parang si Queen Elizabeth, di ba? Parang iisa lang yung ano natin eh, yung sumakop sa Canada at sa New Zealand, yan, di ba? London, alam ko walang visa dyan, mga kainags, di ba? Walang visa na kailangan para makapunta tayo. Yan, kahit sa United States, yan, ganyan. So yung, kasi yung, alam nyo naman, mga pangarap natin nung tayo ay kabataan pa natin, pag nakarinig tayo ng United States, wow, bigat, di ba? Pangarap natin yan, mga kainis, di ba? Pangarap natin yan eh. Makapunta sa US, syempre parang inain ka, di ba? So sa ngayon, awa nga ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, yung ultimate goals ko sa buhay,
naabot ko na. Siyempre, bago ko naabot yan grabe naman yung pinagdaanan ko mga kainags. Talagang pinagtrabahuhan ko yan. Wala akong ginamit na tao, wala akong sinagasaang tao. May mga tumulong sa akin, maraming salamat sa kanila. Diba? May mga taong tumulong na makahanap ako ng way para makapunta ng Canada. Maraming salamat sa kanila siyempre. Hindi ko man masuklian yung ginawa nilang kabutihan sa akin. Merong mabuting karma na matatanggap sila. Maring, di ba? Sabi nga nila huwag ka nang maghintay ng kapalit kapag ka meron ka natulungang iba. Merong darating na magandang biyaya sa'yo dahil sa ginawa mong kabutihan. Yun lang yun mga kainags, ano? Dami ko sinabi, no? Ang bira. Yan, nag-emote lang ako ngayon kasi alam niyo itong lugar na to itong ano na to mga kainags, very sa akin, memorable. Sabi ko nga sa inyo, yan, no? Diyan ako lagi nakaupo. Pagka nalulungkot ako, may kape lang ako dyan. Umiinom ako Kaya every year talagang bumibisita ako rito. Bumibisita ako dito dahil medyo malamig. Dahil mga kainas, kasi nandito yung memories ko Memories. Yan, lang nakalipas. Sa tuwing nakikita ko yan, iba yung nararamdaman ko. Nagpa-flashback. Tapos nakatingin lang ako dyan habang nagkakape. Siyempre, naalala ko yung mag-ina ko, yung status ko sa Canada, na sana maging permanent residence na. Masarap lang alalahanin. Yan, Kaya, yun nga lang, medyo nakakalungkot nga lang kasi may mga basura na rin dito na naiwanan. Siguro, yan gawa nga nung winter, no? Pero lilinisin yan, may mga maglilinis yan. May maglilinis yung mga kalat na yan, mga kainags, ganda tingnan, Oh my God. Ganda tingnan. Lalim, no? Ang bihira. Lalim. Kumbaga, kumbaga parang masaya lang ako ngayon dahil nakalampas na ako sa pinagdadaanan ng mga kababayan natin na pinagdaanan ko rin dati. Yan, kaya nga nandito kami para bigyan kayo ng motivation ng lakas ng loob. Yan. Yung kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, naramdaman din namin yan. Yan, especially ako, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako, low skilled kasi yung status ko nun, no? Yan, pagka low skilled kasi yung status mo sa Canada, hirap mag-apply ng permanent residence. Ang pag-asa mo lang talaga is yung inonomini ka ng inonomini ka ng iyong employer. Drama ko, no? Maala mo kaya ang sumpa mo sa akin ng pag-ibig mo ay busit. Baka umulan mga kainags, baka pumangit ang panahon. Ganda-ganda. Di ba? Bira pag tumatawa ako, lumabas yung tawa ko.